So guys, this is a practical guide on how to cross the borders around Central Asia. So kagagaling ko lang doon, I landed at Almaty International Airport in Kazakhstan and visa-free tayo doon na mga Filipinos, Philippine passport holders. You just need to have a local SIM to connect to their internet sa airport, pati na rin to activate Yandex. So if you already downloaded Yandex, make sure na i-activate nyo na lang from the country you're living or you're coming from. Kung pwede naman, hindi ko rin na-try eh. So, yun, dun ko na inactivate and kailangan pala ng local SIM kasi hindi ka makakatanggap ng activation code dun sa roaming number mo. At least for me, yun yung experience ko. Kaya natagalan ako sa airport. Yun yung dahilan, not because of immigration problems or something like that. Yung problema ko talaga was yung pag-connect sa Wi-Fi kasi nabasa ko before, pwedeng mag-bus. Nabasa ko sa mga vlogs, pwedeng mag-bus from airport papunta dun sa tutuluyan kong hostel. Kaso walang bus. Nagtanong ako, wala naman daw na malapit na bus dun. So I don't know what happened. I don't know kung may bus pa. But your best option is to book a Yandex. May mga nag-aalok doon ng mga taxi. Kaya lang, syempre, mas mataas yung presyo. So hindi ako talaga wala akong tiwala. May trust issue ako sa mga ganun, sa mga unmarked taxis ganun. So bumili na lang ako ng SIM card na around 800 pesos naman, unlimited na yung data. So yun, make sure na mag-change din kayo ng currency sa airport. Yung credit cards ko, both cards ko ng Union Bank at saka BPI, hindi siya nag-work sa Yandex. So I had to pay cash. Buti na lang nagpa-change talaga ako sa airport. Border crossing to Uzbekistan, pumunta ako ng Shymkent. It's part pa rin ng Kazakhstan kasi gusto ko sana ma-experience yon. Nag-train ako 8,500 tenge or yung local currency nila, 1,100 pesos yon, around 12 hours. So merong option for overnight train. Kaya lang kinuha ko is morning train kasi gusto ko sanang mag-ikot the day after. Kaso I had to work, may kailangan akong video i-submit, so yun, hindi na rin ako nakapag-ikot. May shared taxi doon papuntang border, so pumunta lang kayo sa Collis bus stop. Lalagay ko rin siya sa description mamaya. 52 pesos lang yung Yandex doon. Tapos yung taxi to border na shared, 2,500 tenge, 325 pesos. Around 2 hours naman yung biyahe. So na-scam ako doon sa border mismo. Kasi may lumapit sa akin security officer kasi nakita niyo yung passport ko. So, iba kasi yung kulay ng passport ng Kazakhstan, blue yata sa kanila or green, basta ganun. Tapos, yung sa akin naman maroon. So, yung nakita niyo yung passport ko, kasi nilabas ko, dapat hindi ko na nilabas din. So, tinawag niya ako, tapos tinanong niya na ako kung taga saan ako, ganyan-ganyan. So, I told him na Philippines. Tapos, nagbanggit pa siya ng Pacquiao. He was friendly. Bakit pa siya ng Pacquiao? Ganyan-ganyan. Sabi niya, hindi na daw, gusto niya makita kung magkano yung dala ko na currency kasi dapat to i-declare ko yon, which is weird kasi nga palabas naman ako ng Kazakhstan that time. So, nasa Kazakhstan border pa ito. Hindi pa ako lumampas sa border control dun sa immigration officer. Tapos yun, hinalungkat niya na yung yung mga currency na dala ko, tapos may lumapit na tatlo. As in lahat ng currency kasi naka-separate naman yung mga pera ko din. So yung nilabas ko yung nasa parang mini parang pouch na nakalagay na yung mga currency na may USD, may peso kasi nga syempre 'di ba inalis ko na sa wallet ko yon. Tapos may tenge, yung local currency nila ganyan, may Turkish lira pa rin na nakalagay. Tapos yun, hinalungkat niya lahat, ganyan-ganyan. Tapos nagtanong pa siya, magkano do equivalent ng 1,000 peso dun sa USD. Sabi ko, mga around 20 lang yan, ganyan-ganyan. Tapos may lumapit nga na na dalawa pa. Tapos parang ginulo-gulo nila yung mga pera. So after nun, hindi ko na ma-account yung 100 USD ko. So I thought lang na baka nalagay ko somewhere kasi nga sineparate ko yung mga pera. Tapos hanggang nabanggit nung na-meet ko yung isang friend ko in Kazakhstan, nabanggit niya na may scam daw na gano'n na parang i-aas sa'yo kung magkano yung dala mong currency, ganyan-ganyan. Tapos kukunan nila ng something na may nawalan daw ng mga $100 din, gano'n or something like that. So doon ko naisip na shit, na scam pala ako. Kasi nga,
weird talaga siya kasi nung parang parang siguro nakuha na nila yung gusto nila kasi nagulo-gulo na yung isip ko rin na medyo nagulan ng konti kasi nga inisip ko maghingi ito ng bribe or something. So anong gagawin ko? Yun yung inisip ko sa mind ko. Tapos yun pala yun yung doon, yun yung nila scam nila nakuha yung pera. Tapos hindi naman siya ganong malaki yung 100 USD, right? Mga 5,000 pesos na ganun. Pero 'di ba? Ano pa rin? Sayang pa rin 'yun. Tapos ang weird doon is nung siguro nakuha na nila yung pera, sabi niya, "Okay, you can go." Kunin ko na daw yung pera na instead na nakahiwa-hiwala yun sila yung mga currency, hindi na naging isahan na lang ganon. Tapos hindi niya rin ako security scan doon sa machine, something like that. So alam ko talaga may something. Hindi ko lang naisip nung time na yun pala yung scam. Anyway, tapos nag-cross na nga ako to Uzbekistan, wala naman naging problema. Ito yung medyo ako parang kinakabahan ako dito kasi may mga nababasa ako na medyo strict nga sa Uzbekistan and may mga scam ganyan, pero doon walang nangyaring ganun sa Uzbekistan aside. And you just have to apply your visa ahead of time, kasi sa akin dumating around 5 days yata after ng application ko. So, yun earlier dapat mga at least a week or two ganon. Yung visa charge is 20 USD plus charges. So, tiningnan ko sa card ko 1275 yung charge lahat. Tapos mag-exchange kayo ng currency doon sa border kasi kailangan nyo din yun. So at least a small amount lang. May mga doon, may mga lalaking nag-aalok ng currency exchange. Yung ginawa ko from tenge, nagpa-exchange ako ng around 10,000 tenge to Uzbekistan som. So yun, okay naman yung currency conversion. Tiningnan ko sa XE, okay naman siya. Negligible yung amount na kinukuha nila. Kasi maliit lang din yung halaga kasi. Tapos meron dun sa paglabas nyo ng border, crossing, tapos paglabas nyo, may bus na agad doon na mag-aantay papuntang city. And I think every 15-20 minutes yun, na-observe ko. Pero I opted for Yandex. So binayad ko around 220 pesos lang naman, 49k som. Mga around 30 to 45 minutes yung biyahe. Tapos, if you're going to Samarkand, make sure to book your train tickets in advance kasi nagkakaubusan minsan lalo na pag maraming pasahero. So, from Samarkand, nag-cross ako ng border to Tajikistan via Panjakent. Tapos, mayroong shared taxi pala from Samarkand to border, shared taxi or marshrutka, yung yung minivan, minibus. Tapos, I opted for Yandex na lang kasi nga konti lang yung oras ko and ayoko masayang na naman. So, nagbayad ako ng 129k som around 585 pesos yun. So, medyo mahaba-habang biyahe, around 1 hour. Tapos, inas ulit ako ng immigration officer doon, Uzbekistan side, ang visa ko. Kasi tinignan niya kung multiple entry kasi winar niya ako na hindi na daw ako makakabalik kasi single entry yung visa na kinuha ako. And pag babalik ako, sabi niya, bibili ka ulit ng visa. So I said yes kasi yung exit ko naman is through Dushanbe. So yun, walang question sa Tajikistan aside. Walang Yandex pala in Tajikistan. So shared taxi ako to Panjakent, 20 somoni or 105 pesos. Tapos yun, from Panjakent, pumunta ako ng Dushanbe sa capital city ng Tajikistan the day after. Tapos yung taxi to bus station, 15 somoni, around 80 pesos. Walang meter doon sa Panjakent. Shared taxi to Dushanbe, 150 somoni, around 800 pesos. So, na-stranded pa kami ng 2 hours kasi may landslide. So, instead na 3.5 to 4 hours ang biyahe, naging 5.5 hours yung travel time namin. Maganda talaga yung view from Panjakent to Dushanbe, guys. So, huwag kayong matulog kasi napakaganda ng view ng mountains, snow-capped mountains. Basta yung road mismo is very scenic. Tapos, taxi to Dushanbe from dun sa drop-off point ng shared taxi naman galing Panjakent, metered yung yung taxi. So, don't worry kasi wala lang silang metro pero may app sila sa phone na dun nila kinukuha yung pamasahe. And naman, reasonable actually.
Tapos from Dushanbe to Kyrgyzstan, dapat mag-cross ako ng border. Kaso since 2022 pala, close na yung border. So hindi ko ito na-research in advance. Kasi hindi talaga ako prepared for this trip. So nung nandun na ako sa Uzbekistan, dun pala ako nagre-research. So yun, napamahal tuloy ako. Yung option kasi is via Pamir Mountains, pero kailangan doon ng permit, ng GBAW permit, at saka hindi siya medyo expensive talaga siya if you're traveling solo. So ang ginawa ko, I flew back to Almaty, nag-book ako ng ticket, less than a week lang ng biyahe. So 7K pesos binayaran ko via Sumoni Air. 1 hour and 40 minutes lang yung biyahe. Tapos yun, sa security check, almost mas-scam na naman ako doon kasi tiningnan niya, yung mga currency ko kasi, inipon ko siya sa isang lagayan. So parang pag na-scan siya, parang nagpapatong-patong. So parang feeling niya ang dami kong pera. Wala naman, magkano lang yun. Kasi yung local currency na yun, magkano lang yung halaga. Tapos yun, iniscan niya yung passport ko. Nung nakita niya may US visa doon, parang sabi niya, tinuro niya, sabi ko, yeah, kumanganyan ako. Tapos yun, pinakawalan niya na ako. So, from Almaty naman to Kyrgyzstan via Bishkek, nag-Yandex ako to Sairan bus station, 1620 tengis, around 210 pesos. Tapos naiwan ako ng 11 a.m. na bus kasi tatanga-tanga. Instead na dumiretso na doon, pa ako, tulog-tulog pa. So yun, naiwan ako ng 11 a.m. na bus. 3K lang sana yung pamasahe nun, around 390 pesos. From Almaty to diretso na yun ng Bishkek. So, mura sana yun. Kaso ang alam ko, matagal talaga. Kasi matagal nag-clear yung sasakyan sa border. Tapos yun, nag-share taxi na lang ako. 5K, tenge, 650 pesos. I waited for around 2 hours bago mapuno yung sasakyan. So, yung biyahe is 3.5 hours lang naman. Papunta dun sa border. Tapos nag-cross ako. Super friendly ng mga officers dun sa Kazakh side na border control. Tapos, yun, medyo kinabahan ako kasi ayoko nang sobrang, feeling ko kasi pag may sobrang mabait, may something yun after. Pero wala naman, sobrang bait na talaga ng mga border control officers doon sa Kazakh na side. Tapos, sa Kyrgyzstan, i-visa tayo for land border. Pwedeng visa on arrival, pero dapat you arrive in Bishkek Airport. So, dahil ako, land border, nagkumuha ako ng e-visa in advance, and umabot siya ng around 8 days ata yun, or 9 days bago ko na-receive yung visa. So, make sure guys to apply your e-visa in advance. Tapos, yung cost pala ng e-visa is 5150 USD plus, of course, may mga charges. 3,055 yung binayad ko, single entry ito. So, based yan sa conversion doon sa BPI na, ito Citibank na card. Dating Citibank Union Bank na ngayon. Wala namang questions doon sa immigration officer, hiningi lang yung visa, tapos yun na, diretso na. Tapos may mga shared taxi na doon paglabas mo sa sa Kyrgyzstan side. Pero I opted for Yandex, 650 money binayad ko, 425 pesos yun, kasama na yung wait time kasi hindi ako nagpa-exchange doon sa borders, wala akong pambayad, dumaan pa kami ng exchange center. And hindi gumagana na naman yung card sa Kyrgyzstan for Yandex. So, gumagana lang siya sa Uzbekistan, yung card natin. I don't know why. Tapos yun, marami naman exchange centers in Bishkek, kaya huwag kayo mag-alala. As in, ang daming exchange centers around the city. So, yun lang guys. If you have any questions, just mention in the comment below or just let me know.